Ano nga bang mas okay? Bumili ng low specs na e-bike tapos i-upgrade mo na lang? Or bumili ng stock specs na e-bike pero upgraded or mataas na agad yung specs kagaya nito? What's up, kamusta mga ka-electric? This is EV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So ngayon ay magkakaroon tayo ng comparison kung ano ba ang mas okay. Bumili ng stock specs na e-bike na low specs lang tapos i-upgrade mo na lang later on, or bibili ka ng e-bike or electric motorcycle na parang upgraded na agad yung specs kasi mataas na siya agad. So disclaimer lang po, hindi tayo magtataas or magda-down ng mga brands ng e-bike. Ito lang po ay base sa aking personal na opinion, base na rin sa aking naging experience kasi meron po tayong e-bike na stock specs na low, tas in-upgrade lang natin, at nagkaroon din tayo ng e-bike na mataas na agad yung specs niya na hanggang ngayon hindi ko pa masyadong ginagalaw or ina-upgrade. So unahin natin si NWOW WSP. Ayan. Si NWOW WSP po, yan si Sky. Ayan. Ang stock specs po niya ay naka 72 volts, 32 AH po siya na lead acid. Stock specs po yun, pero itong pinapakita ko sa inyo ngayon ay upgraded na po yan. Okay? Tapos ang controller niya parang hanggang 30 or 35 ampere lang yung settings. So, non-programmable. Tapos ang motor hub ng stock specs ni NWOW WSP ay 1,500 watts. Ayan. Dito naman po tayo kay NXT Silo Pro S. Ayan. So, kita nyo naman parehas classic. Ang stock specs po nito, itong pinapakita ko sa inyo ngayon ay talagang stock specs. Wala pa akong binago. Ayan. Ayan, pati nakikita nyo yung swing arm na yan, stock specs yan, pag binili nyo kasama yan. So, ang kanyang quick specs niya na stock is upgraded na agad. 3,000 watts QS motor hub, naka Votol EM 85 po siya na controller, programmable po yun. And then, kanyang battery, naka LiFeO4 po, lithium iron phosphate na 72 volts, 65 AH. So, ayan. So, ang kinumpare ko pa lang is yung stock specs nito at stock specs. Pero again, ito pong si WSP natin ay upgraded na siya ngayon. So, una, anong pros ng bumili ng stock specs na e-bike tapos i-upgrade mo na lang later on? Unang-una po, pag binili natin itong si NWOW WSP, kung hindi ako nagkakamali, ang SRP niya is 43,800. Sabihin na lang natin 43K. Mas mura kung i-compare mo dito kay NXT Silo Pro S, which is nasa around 85,000 yung SRP niya. So, yun ang pros ng stock specs na e-bike. And pangalawa, pag bumili po kayo ng stock specs na e-bike tapos i-upgrade nyo na lang, kayo po yung masusunod sa specs na gusto niyo. Like, kung gusto niyo ng mas mataas na controller, mas mataas na motor hub, mas mataas na battery, voltage and capacity, kayo po yung masusunod, ano? So, sa madaling salita po, ang pros ng stock specs na e-bike na low specs pa lang, una, mas makakamura ka, and then, the latter part, yung gastos mo, dun na lang siya mapupunta sa kung ano ba talagang gusto mong specifications na ilalagay mo sa e-bike. Next, ano naman ang cons nitong stock specs e-bike na in-upgrade na? So ngayon, ano namang in-upgrade natin dito kay NWOW WSP? Ano nang specs niya ngayon? Ngayon po siya ay naka DKYS po siya na motor hub. 5,000 watts po yan. So from 1,500 watts na stock motor hub, 5,000 watts na siya ngayon. And controller niya po ngayon is Votol pa rin. So same sila ng Votol ni NXT Silo Pro S, pero Votol EM180 to, so mas malakas. And usapang battery po nito dalawa na ngayon. Isa ditong battery sa compartment. So dual battery po siya. So ang capacity ngayon ng battery niya is 72 volts, 130 AH. Plus
Bukod pa doon, main specs yun controller, motor hub, battery. Nag-upgrade na rin tayo ng shock, rear shock TRC yan, tapos QS motor na alloy swing arm. And then, nagpa-modify tayo ng shock. So, iba na yung laman nitong, actually, stock shock pa rin to, pero lahat ng loob, iba na yung laman. So, nagpalit tayo ng mags. At the same time din pala, hindi lang kita, nagpalit din tayo ng braking system. Ayan. Na mas malakas, 4-pot yan, harap at likod. Okay. So, lahat po yan ay in-upgrade natin kasi hindi pwedeng parang isa-isa lang dahil may mako-compromise. So, dito na papasok yung cons. So, ano yung cons naman kapag dating sa nag-upgrade ka ng e-bike from low specs? Unang-una po, compatibility issues. So, pag may in-upgrade ka kasing isa, hindi pwedeng yung ibang parts ay may iwan. For example po, gusto ko po sanang pabilisin itong WSP ko. Kasi ang kanyang top speed na stock is 55 kph lang based sa panel. Pero, pag GPS, parang nasa 50 lang. And then, syempre, nahihirapan ako mag-overtake. So, gusto ko siyang pabilisin. So, nagpalit po ako ng controller. Ngayon, nagpalit ako ng controller. Mas malakas na yung controller ko. Kaya ko nang rumatrat ng mabilis. Kaya nang umahon sa matatarik. Ang problema po, mas mabilis naman pong malobat yung battery ko kasi naka lead acid battery pa siya. So ngayon, yun yung isa. Pangalawa, sobrang lakas ng controller ko, hindi na kaya ng stock na motor hub. So kailangan ko na rin siyang palitan ng mas malakas na motor hub dahil sayang naman yung lakas ng controller kung hindi magmamatch dun sa lakas ng motor hub. At the same time, pag malakas yung settings ng controller ko, may possibility na masunog yung motor hub ko. So, palit ako ng battery, palit ako ng controller. So, yan, malakas na, mabilis na. Dahil malakas at mabilis na, itong stock swing arm po, hindi to stock swing arm, bakal lang yun na parang tinupilang. So, bumuka na yung bakal kong swing arm. Kaya, nagpalit tayo ng alloy na swing arm. Ngayon, nagpalit tayo ng alloy na swing arm, hindi na tutugma yung rear shock na gamit ko dati. So, palit din tayo rear shock. Actually, nakadalawang palit ako ng rear shock kasi yung una hindi adjustable. Then, pangalawa, pinalitan natin is adjustable na. Pagkatapos po, bukod po sa nagpalit tayo ng swing arm, nagpalit na rin po tayo ng braking system, harap at likod. Dahil sa sobrang lakas nga po ng motor, ng controller, hindi niya na po kakayanin na mapahinto pa yung ating e-bike ng mabilis. So, bibilang ka ng ilang segundo bago ka huminto. So, kaya nagpalit tayo nun. So, ang ending, kung susumahin natin ang presyo ng mga in-upgrade natin, malaki-laki rin. Plus, i-add mo pa yung cost nung binili mong stock specs na e-bike or yung mababang specs lang ng e-bike. So, ang computation mo, yung mga presyo ng in-upgrade mo, kung hindi ako nagkakamali, nasa 150 na rin ang nagastos natin dito. Plus, presyo pa nung binili natin to, yung cost mismo nung unit, no, stock specs pa siya, nasa 43k din. So, kulang-kulang 200k din, no. So, yun yung cons. Pero, kinagandahan, ikaw ang nasunod sa kung anong gusto mong specs, sa kung anong magiging gusto mong specs ng e-bike mo. So, customizable kasi ikaw ang nasunod. Isa pang cons ng stock specs na e-bike, low-end, tapos in-upgrade mo lang is yung warranty po. Mawawala yung warranty mo. So, nawala na yung warranty ng WSP ko kay NWOW kasi pinilitan ko ng controller, ng motor hub, ng battery. So, wala na yun. At ito pa guys, since si WSP ay kinreate lang siya for 1,500 watts na motor hub at kinreate lang siya na may 55 na kph na top speed. So, malamang sa malamang din, yung kanyang frame
or yung chassis na tinatawag is kinreate lang para sa ganong takbo, ganong speed lang. So dahil pinalakas mo siya ng alos aabot ng 100 plus kph, may possibility na masira din yung chassis mo, bumigay, mag-crack, or etc. Kagaya ng nangyari doon sa stock swing arm ko. So may kakilala tayo na nagkaganon yung e-bike niya. So bago pa nangyari sa atin yun, nagpa-reinforce na tayo ng chassis natin. So dinayo pa natin yung kakilala natin sa kanila kahit malayo-layo. Pero ang good thing naman dito guys, sa pag-upgrade ng stock specs na e-bike or low-end na e-bike, yun nga, kung maalam ka sa e-bike, lahat ng gusto mong ilagay dito, ikaw masusunod. Kung hindi mo problema ang pera, walang problema yon. Kung marami kang time na mag-upgrade, mag-modify, mag-build ng sarili mong gustong specifications, okay na okay yon. So, kagaya dito sa akin, medyo na-stress lang ako, pero so far, sa ngayon, ay natuwa naman ako sa specs ng e-bike natin na si Sky. Ngayon, ano namang pros ng bumili ng stock specs na e-bike na upgraded na agad or parang malakas na agad yung specs niya? Katulad nitong si NXT Silo Pro S na naka 3,000 watts motor hub na siya. Automatic naka-alloy swing arm na agad yan. Pagkatapos, naka-Votol pa yung controller niya, and then ang battery niya pa is lithium na rin. Yun nga lang, lithium iron phosphate, no? So, una, actually, cons ang makikita mo agad. At cons din ang napapansin agad ng marami pagdating sa pagbili ng e-bike na mataas na agad yung specs. Unang-una, may kukumpara agad to sa iba kasi marami ng murang e-bike ngayon eh. Pero, yun nga lang, kapag baguhan ka, hindi mo pa magigets na kaya pala mahal kasi mataas na yung specs niya. Ayan. So, unang-una is malaki or magastos, mahal. Mahal na bumili ng e-bike na mataas na agad yung specs. Controller, motor hub, naka-swing arm pa yan, naka-lithium pa na battery, so mahal. Pero, good investment naman siya later on, or makikita mo naman yung kanyang return of investment sa katagalan kasi matagal mo siyang magagamit, unlike sa mga low-end e-bikes like yung mga naka-lead acid battery pa na usually 1 to 2 years, maximum is 3 years mo lang magagamit. Unlike ng mga naka-lithium is 3 to 5 years or more than pa kapag maingat ka sa pag-aalaga ng battery. Plus, yung controller kasi nitong NXT Silo Pro S, programmable na siya. Stock specs, stock controller ay Votol na agad, programmable. So, pwede mo pang ma-adjust yung settings niya. Pangalawa, kapag depende to sa mga manufacturer or mga dealer or mga company ng e-bike. Pero assume na natin na talagang pinag-aralan nila yung paglalagay ng mga gantong magagandang specs sa mga e-bike nila. So ibig sabihin, assume natin na pinag-aralan talaga nila. Ibig sabihin, yung kanilang nilagay na controller, yung kanilang nilagay na motor hub, yung kanilang nilagay na battery is fit siya sa isa't isa. Wala siyang nababypass kumbaga. Sa stock controller, kayang-kayang isupply ng nilagay nilang battery yung power na hinihingi. At the same time, hindi na overpower ng controller yung motor hub na nilagay. So, ibig sabihin, match na match talaga. And then, yung preno na ginamit nila, kahit papaano, is kayang-kaya rin yan suportahan yung pagpreno base dun sa nakalagay na specs, base dun sa nilagay nilang bilis or sinet nilang bilis dito sa kanilang e-bike na ginawa. So, ibig sabihin, wala kang gaanong may experience or may encounter na compatibility issues. Isang pros ng nakabili ka or bibili ka ng e-bike na mataas na yung specs is ready to go ka na, gagamitin mo na lang agad. Pag bili mo, pwede mo nang gamitin agad siya for daily use, hindi mo na kailangan mag-upgrade, hindi mo na kailangan pang magpa-build or mag-modify kasi as is na siya. And kung wala kang enough time para sa mga upgrades na yun, ito na yun, okay na siya agad, ready to use, wala ka nang babaguhin. Siguro kung papapaugi ka na lang ng e-bike mo, maglalagay ka ng mga accessories, siguro mga ganun na lang. Pero pagdating sa mga main parts or
main parts is wala ka nang babaguhin. Good to go na siya. So medyo hati ang ating opinion at ang ating experience pagdating dito sa pagpili kung stock specs na low end tapos i-upgrade mo ba, o stock specs siya na hindi mo na i-upgrade kasi automatic mataas na agad yung kanyang specs. So kayo, kung gusto nyong mag-build, gusto nyong masunod sa specs na gusto nyo pagdating sa e-bike, pwede kayong bumili ng mga low specs lang na e-bike, i-upgrade nyo na lang later on. Kung marami kayong time, hindi nyo problema yung pera pagdating sa pag-upgrade, bili kayo ng low specs. Kung gusto nyo less hassle, gusto nyo ready to go, kung hindi rin naman sa inyo problema yung pera sa umpisa, willing kayong maglabas at mababawi naman siya later on, dito po kayo sa e-bike na high-end na agad or mataas na agad yung specs niya. Yung pwede mo nang gamitin sa long rides, daily use, ganyan, pwede kang magmabilis. Ayun. So, ito, ang ginamit lang nating sample si NXT Silo Pro S. Pero kung meron man kayong e-bike na makikita na kahit ibang brand na naka-lithium na, mataas na yung specs niya, yung kanyang controller, motor hub. And syempre depende rin sa ano nyo, sa paggagamitan nyo. Okay? Depende rin sa paggagamitan nyo. Kasi nung binili ko to, si WSP, sabi ko dyan lang. Kaya lang, naging gala tayo. So, lumalayo-layo na tayo. Medyo nagkakaroon tayo ng range anxiety. Kaya, nag-upgrade tayo ng battery. Medyo nabibitin tayo sa bilis, sa lakas ng hatak. Nag-upgrade tayo ng controller and motor hub. So, yun nga lang, ugat-ugat yung pag-upgrade. Hindi porke nag-upgrade ka ng itong isa, may maapektuhan po kada upgrade. Unlike naman dito, kay Silo Pro S, yun nga lang, hindi ka na masusunod sa specs na gusto mo kasi ito na yun. Pero kung makakapili ka naman ng e-bike na saswak sa specs na gusto mo, like kung gusto mo rin naka 5,000 watts na motor hub, gusto mo rin naka lithium na 100 plus AH, yun, okay din naman yun. So yun nga lang, talagang mas mahal sa una ang high specs e-bike na agad na wala ka nang i-upgrade. Pero hindi ibig sabihin pala na bumili ka ng high specs na e-bike kaya hindi mo na siya pwedeng i-upgrade pa, no? Pwede pa naman, depende sa kung gusto mo. Kung gusto mo pang mas palakasin pa. Pero kung okay na sa'yo yung gantong setup ng high specs na e-bike, wala namang problema. So ayun lang, anong masasabi nyo mga ka-electric, mga ka-EV? Ikaw, anong bibilhin mo? Low-end na e-bikes na i-upgrade mo na lang? Or yung high specs na agad na e-bike kasi good to go ka na, wala ka nang i-upgrade pa? So lagay nyo nga sa comment section. Again, ito ang ating thoughts for today. This is EV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So ride safe, keep safe mga ka-EV.